ug maayong gabi usab sa atong mga online viewers nga nagsubaybay kanato sa Facebook o unya sa mga mutan-aw usab sa atong YouTube channel. Ug karon adto ta sa pagbuhinaw sa pulong sa Dios, nagdiin atong pagtun-an pag-asugdan karon ang mga pagtuon nato sa libro sa Roma nga gisulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Roma. So the letter of Paul to the Romans, usa sa mga ginasulat ni Pablo samtang siya nasa iyang missionary journey. Kung masayop, nasa iyang ika-tulo, third missionary journey, na si Pablo gikan sa Ephesus o miadto pa dun sa Corinto, o dito sa Corinto nagsulat siya sa libro sa Roma ngadto sa mga taga-Romans. So this is our topic or the theme of our message this evening is the book of Romans, and we're going to talk about the salutation of Paul beginning verse 1 to 7 in chapter 1 of book of Romans. So sa atong pagsugod, magabasa tayo mapipila lang ka mga bersikulo sugod sa bersikulo 1 hangtod sa 7. Iyon diha, Romans chapter 1 verse 1 to 7, it says, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God, which he promised before to his prophets in the Holy Scriptures, concerning his Son, Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Through him we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name, among whom you also are the called of Jesus Christ. Verse 7, to all who are in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ang Diyos ang kapalangin ng daan sa mga kita nagabasa siyang pulong. Let's pray for we start. Father God in heaven, Lord, we ask, Lord God, for your guidance and for your understanding, Lord God, for your wisdom, Lord, as we study your word this evening. Pray, Father God, that you illumine our hearts and mind, oh God. Open our hearts and ears, Lord, that we may hear and understand your word this evening. Father, as we start the book of Romans, Lord God, may these doctrinal books, Lord, be founded in us, oh God, that we may understand fully, Lord God, appreciate your salvation by faith, by grace through faith in the Lord Jesus Christ. This we pray in the name of Jesus. Amen and amen. So, as you can see in the book, in the first verses of the book of Romans chapter 1, kasagaran gid sa mga sulat ni Pablo is magsugod gid siya sa salutation. Sa mga letters of Paul, doon naging mga salutation. Other terms is greetings. Doon siya mga greetings. And this is where we found who the writer is and kinsa po ang recipient ani nga writer. So in verse 1, ang writer nagpaila siyang kaglingon nga si Pablo. Si Pablo. And this first sentence, actually ang verse 1 to 7 is just one sentence. But kung atong tanawon sa English nga translation, mga pila ni ka-sentence. But originally in Greek text, usa lang ni siya ka-sentence. And actually, gani sa itong nakatunan in hermeneutics, the original Greek text is unsa gani sumpay ang mga letters o ang mga words. I mean, originally ang mga words is sumpay and it is buhat na ni siya sa scribes or sa mga manuscript writers sa ilahang pagtigman nagingon ni Paul ng Tokang Timothy, rightly dividing the word of truth. It's because the text or the original Greek text sumpay na siya, and they are going to determine the words or the right words itself nga ilang gibasa. Ingana ka balaan, ingana sa kalisod, and careful kayo ang mga scribes aning ilahang buluhaton diya sa pagcopy. So in this case, sa atong ibasa verse 1 hangtod sa verse 7, though this is
in many sentence in Greek English translation, but originally in Greek text, usarin ka sentence, and it implicitly, not explicitly, like wala gi-express like Pablo kay nagsugod pa mo siya. So meaning nagpaila-ila lang siya pag-una about the most fundamental facts of Christianity, which is in particular there is a book of Romans, which is gitawag niya siya of most doctrinal books of the Bible, the book of Romans. Ito mo diri ang most founded na ng mga doctrines in a Christian faith. And so in particular, naato diri ang mga main facts of the gospel nga na-fulfill from the Old Testament nga predictions. So doon ay mga gipangsulti may tungod sa Mesiyas o may tungod ni Ginoong Kristo in the Old Testament, and gisulti kani gikot ang uban gikot ni Pablo, ang bansag gisulti ni Pablo ingon nga fulfillment from these Old Testament predictions. So it says in verse 1, Paul, a bond servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God. So kaning writer nga mo si Pablo nagpaila sa koglingon gani ang gigamit nga pangalan is Paul, which is a Roman name. Wala niya gamit ang pangalan nga Saul, which is a Jewish name. Nakibalo man ta sa Saul in the Old Testament, di ba? A Jewish name, and Paul is just a Roman name. But perhaps iyan gigamit kini nga Paul because he is the apostle to the Gentiles. Kaya ang iyang pagka-apostolis, ang iyang pagka-missionary nga tuman sa mga taga-Hintil. Though wala siya nakabisita kahit sa Roma, nining time sa iyang pagkasulat, once again, kay napasa sa Corinto, nining tumura, but kay Palo si Pablo, o nakailasad ang mga readers, mga recipient ani nga letter, nga unsa ang, kinsa si Pablo, unsa ang reputasyon ni Pablo. And kinahanglan lang siya magpaila-ila, siyang kaulingon nga ako, si Pablo, kanya adto nga si Saulo nga maglulutos. And let's proceed. Ingon diha, Iban servant of Jesus. So si Pablo nga usa ka band servant of Jesus. What do you mean by band servant? Band servant of Jesus. Band servant of Jesus, it means in Greek word meaning niya dolos, and some translators render this word slave, but Paul was a willing servant to Christ. Cross-reference in Philippians chapter 2 verse 7. This is in his relationship to Jesus Christ. Kinsa si Pablo in his relationship to Jesus Christ, he was a bond servant. In Greek term that is doulos, but some translators ilang gigamit ani nga word is dili bond servant kundi slave. But Paul here is a willing servant of Christ, of Jesus. And kung atong basahon din sa Philippians chapter 2 verse 7, Jesus, but made himself, kanin himself there is Jesus, it refers to Jesus, he made himself of no reputation, taking the form of a bond servant. So he is likely considering himself just like Jesus Christ, nga usa ka bond servant and coming in the likeness of men. But by the way, unsa ang meaning sa bond servant? This term is the equivalent of the Old Testament servant of the Lord. For example, sila Moses, Joshua, Elijah, Nehemiah, and David. Mao ni ang terms gigamit kanila ingon nga mga servant of the Lord. And the bond servant, they owned nothing. Wala gid sila ilaha, and was nothing apart from his master. And iyang kusog, iyang panahon, ang tanan nga naa niya, wala or dili gyud iya mismo kung dili sa iyang master. And there was nothing nobler to Saint Paul or Apostle Paul here nga iya recognize ang koglingon nga usa siya ka slave of the Lord Jesus Christ, usa siya ka bond servant of the Lord Jesus Christ, and he desired to be nothing, he desired to do nothing, to own nothing apart from the Lord Jesus Christ. So pagpaila pa lang ni Pablo daan kung kinsa siya, ako si Pablo, usa ka bond servant of Jesus Christ, he is to identify himself as a bond servant of Christ, nga dili ko ingon nga nag-seek sa akong honor, di ko nag-ingon o nag-seek o kaning pagdaig kaninyo, kundi I am a bond servant of Jesus Christ, same as you are.
And nagbadayon siya diha sa verse, sa mga same verse. Paul, the servant of Jesus, called to be an apostle, separated to the gospel of God. The third word here is the apostle. We already know Jesus Christ, our Lord. So here, the apostle, the title apostle gives Paul's gift and office in the church. Once nakahinumdum ko sa ako ang theology nga klase una, one of my instructor asked, kinsa man si Pablo? Unsa may profession ni Pablo? Si Pablo ba usa ka apostoles? Usa ba siya ka evangelist? Usa ba siya ka pastor? Usa ba siya ka missionary? Kinsa man si Paul? Hangtod karon wa gyud mi tagay tubag. Hangtod karon nagibunan ko ta sa mga una-una na so it is our part na nga mo seek o mangita ana unsa man gyud tubag. Kinsa man gyud si Pablo? Is he an apostle? Is he a pastor? Is he a missionary? Is he an evangelist? Here, Paul identified himself as an apostle, called to be an apostle. So the title apostle Paul gives an office in the church. And this status gave him the right not only to preach the gospel, but to found, to supervise, and even to discipline churches if necessary. So, I am convinced pinaagi sa nini nga pag-presenta ni Pablo, niangkon man pud siya. He claimed that he is an apostle called by God. So I am convinced nga si Pablo usagi nagsugod siya ingon nga usa ka apostoles. So pagsugod niya ang pagtawag sa Dios kaniya is usa ka apostoles. And by this status, pinaagi nini nga power do na siya katungod na diha sa dili lang sa pagwali but to found, to supervise, and to discipline churches. Muli ang usa sa mga gipangbuhat ko niya in one of his in his letters, especially to the book of Corinthians nga atong gitulaan sa atong Sunday services, no, nga dunay mga pagdisiplina si Pablo, pagpadlong si Pablo niana. And the basis of his authority and the right to his office was God's calling ngadto kang Pablo. So ang pagtawag ni Pablo kaniya mao ang kagikanan basihan sa otoridad ni Pablo diha sa pagwali o bisan diha sa iyang pagka-apostoles. And next, he is called by God to be an apostle. So what do you mean by called here? Called means designated and set apart by an action of God to some special sphere and manner of being and a consequent activity. Nagpasabot nga si Pablo gitawag, ang pagkatinawag niya nagpasabot nga siya pinasahi, ginalahit na daan, unya giset apart, so baby say ginalahi mao na may umrang designated no nagigahin designated, set apart, gilahi by an action of God. Ang Diyos gihapon ang nagbuhat to some special sphere. There's a proper place na diin si Pablo gitawag in a manner of being and a consequent activity. Ang pagkatanawag niya dunay particular, specific niya nga buluhaton in the sa manner of being and a consequent activity sa ingon nga sa iya nga pagka-apostoles. And Paul wala sa magnuhuna sa iyong kaugalingon ingon nga tao nga nag-aspire o once again honor or kaning dungog sa iyong kaugalingon nga ako si Pablo kaning grabe gid giusab sa Ginoo, though natin mga testimonies nga against sa pag-usab sa Dios, but dili nato i-lift up o dili nato himuon nga mas ipataas ang kaugalingon nga sa atong kausaban sa atong pagkakita, kundi mas ipataas nato ang gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi. Gani wala man gyud atoa kundi iha man gyud sa Dios tanan. Now si Pablo wala magunahuna niini to aspire honor to himself, but he thought of himself as a man nga gitagaan og task sa Dios. Unsay task niya as an apostle? To preach the gospel. Once again, atong gibasa kanya gi-mention that Paul was called as an apostle, and he has now the right and the power to found, to
to supervise and to even discipline churches. And with this, ang iyang pagkatinawag, ingon nga apostolos, separated to the gospel of God. Separated to the gospel of God. Sa gingunan ni Pablo, usa siya ka Pariseo kaniadto, and nagkinabuhi si Pablo ingon nga pinasahit pud no kung imong tun-an pud ang background biya sa Pariseo kay grabe kay ka stricto mosunod sa balaod in their observance of the Mosaic law and even the Jewish customs. Grabe gid sila mo subay, grabe gid ilang pag-obey ni ana. But now his calling was to proclaim the gospel. Paul, called to be an apostle, separated to the gospel of God. The gospel of God. Now, this is the theme, or this is the center of the message of this evening. Gospel of God. Dili ta maglibot-libot. Now, Paul, nagbadayon diha sa pagsugod, sa pag-exalt sa ebanghelyo nga diin iproklamar kaniya, and kini usa ka mensahe diha nga gihatag sa Dios, which is a promise. In verse 2 it says, which He promised, referring to the gospel of salvation, referring to the gospel, no? Nga gingon diha, kini saad na sa Dios before through His prophets in the Holy Scriptures. Now this is not just, or the gospel was not just prophesied, but it is the promise of God. It is God's promise in the Old Testament Scriptures. And doon ay nakapulong din ang words holy and His and holy, which this stress about the unique origin of the gospel itself. Because God inspired the Old Testament by speaking through men as a divine revelation to them. So ang Diyos ni-reveal siya o lingon, pinagi sa iyang mga pulong o pinagi sa mga propeta in the Old Testament. And that is through revelation. And si Pablo nagwali ni ini nga gospel dili kay nikalit latungha ni nikalit og abot siya nga huna kay gisulti ni Lord Jesus Christ niya. But sa itong ibasa, this is from or before through His prophets and the Holy Scriptures. Referring nga ang gospel na saad sa Dios sukad pa kaniadto. Ug karon, this gospel, which is the promise of God through His prophets, niabot na during this time kang Pablo o iya na kaning ginawali sa mga, especially sa mga taga Roma. And concerning, in verse 3, concerning His Son Jesus Christ, our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh. Now, gi-identify na sa ni Pablo unsa ang tema sa gospel. Unsa ang tema sa gospel? Kinsa ang tema sa gospel, or unsa? The gospel centers on God's Son, the Lord Jesus Christ. Kinsa ipasabot atong promise before His prophets in the Holy Scriptures concerning His Son Jesus Christ. The gospel concerning His Son Jesus Christ. This is the theme. And which is the gospel centers on God's Son, the Lord Jesus Christ, who was both human and divine. And that is very, very important. Nga makahibalutan niya na si Jesus Kristo usa ka Dios o usa ka tao. And He is the center of the gospel. Let's proceed. Concerning His Son, Jesus Christ, our Lord, who was born of the seed of David, according to the flesh, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by His resurrection from the dead. Now, doon na yung mga phrases din na itong gi-coloran.
according to the flesh, and according, in verse 4, according to the spirit of holiness. And this probably do not contrast to each other or to the nature of Christ, but sa relationships ni Christ. What do you mean by this? Fast forward. Jesus Christ belong to two realms. Na kung gibutang niya nga table, as to his human earthly connection, ang iyang origin usa sa highest nga origin is because he comes or he was a descendant of David. Dili lang siya ingon nga usa ka Israelita, apan usa siya ka anak o usa siya ka descendant of David. And mo kani ang usa sa messianic nga qualification nga dili ka mahimong or ang usa ka Mesiyas is kinahanglan nagagikan usab sa descendant ni David, ingon nga hari, because Messiah, as for Messiah is gitawag nato nga Messiah is because he is a king. So kinahanglan nga ang kwalifikasyon ni ana magagikan sa ikaw sa linya sa usa ka hari. And that is why ang kagikanan ni Jesus dili na sa ingon nga Israelita lamang kung dili usa sa anak or descendant ni David. And may tungod sa higher or sa highest or heavenly realms, labaw sad si Kristo sa mga anghel. Why? Because He is the very Son of God. So kung ani sa tawhanon or in human connection or human earthly connection, si Jesus naghikan kang David. So ingon nga tao, upang dili lang isa ingon nga usa ka Israelita, upang nagikanan ni ang iyang descendant is a king or messianic nga descendant, and sa iyang pagka Diyos usab or sa heavenly realm niya, labaw pa siya sa anghel kay tungod siya ang very Son of God. Let's continue. Who was born of the Lord Jesus Christ, who was born of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Si Jesus is Diyos siya kanito. He was always the Son of God, but ang Amahan nagdeklara kaniya ingon nga anak by resurrecting Him. And unsa ang significance nini? Jesus did not change His essence. He was always the Son. Bisan sa iyang pagkatao, nahimo na siyang anak sa Dios. Wala kay dili kay anak sa Dios una, kanya siyang pagkatao sa libuton, nahimo siyang anak son of man, so nawala ang pag-anak sa Dios. Nya sa iyang pagkamatay po niyang pagkabanhaw, nawala ang pagka-son of man, nahimo siyang anak sa Dios. Dili. The two nature remains. Ang iyang pagka-anak sa Dios, kanunay na siya nga anak kang Kristo. But here, gi-emphasize o gideklara sa Amahan ang pagkaanak ni Kristo diha sa iyang pagkabanhaw. Kay gi-elevate diha sa Amahan ang iyang status and even ang iyang function ni Christ. And ang Dios nag-appoint siyang anak to be more powerful in possession in relation sa kalibutan. And even pinagi niya na sa resurrection. Kasi kung atong mabantayan, in Matthew chapter 28 verse 18, ingon diha, and Jesus came and spoke them, saying, all authority has given to me in heaven and on earth. Now this implies, but dili lang implies, but pinaagi niini nga napag-angkon pag-claim ni Christ nga tanang otoridad ginahatag kaniya gikan diha sa langit ug sa yuta. Nagpasabot nga kini nga statement nga gihimo ni Christ o resulta ni Christ humana ang iyang pagkabanhaw. No, na-conquer na niya ang death, napildi na niya ang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw gideklara sa Dios ang iyang pagka all
kinakita na to, all authority nga gihatag sa Dios kaniya diha sa langit ug sa yuta. And that is why Jesus was always the Son of God from the beginning until now. He is the person, the second person of the Trinity, the God the Son. Let's proceed in verse 5. Through Him we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for His name. Pinaagi kaniya, nakadawat nga si Pablo, pinaagi kaniya through Him, kinsa ni nga Him? Lord Jesus Christ. We have received grace and apostleship for obedience to the faith. Once again, ako sang ibalik. Okay, in verse 5. Yun si Pablo, we have received grace and apostleship. And ang iyang pagka-apostoles o ang nga iyang natawag o bisan iyang pasabot diri nga grasya na natawag ni Pablo, this is for obedience to the faith among all nations for His name. Now, I'm having a hard time sa pag-ini aron makita nako ang kaunuran niya, which is kaning nadawat ni Pablo nga grasya usa sa kagasa siyang pagka-apostolos usab giyang gi-introduce kini sa usa sa iyang sa character o sa scope sa iyang wali o sa iyang igawali nga diin kaning salutation introduction niya nagpahingapin naman nga nagpasiugda doon wala pa gidiri ang unod gyud kay tungod salutation pa ni, but naa diri ang pag-introduce sa maong gospel nga iyang ginawali bisan asa siya, and even iyang gi-mention diri ni Pablo nga iyang nagdawat kini nga grasya and apostleship for the obedience to the faith. And so therefore, ang gospel nga ginawali ni Pablo is pagadalhon niya ngadto sa tanang mga katawhan, dili lang sa mga Hudyo kundi pati na sa mga Hintil. This would bring all people to faith in the Lord Jesus Christ, not just the Jews. And ang pagdala sa mga katawhan sa ngadto sa gospel is dili sa pagsunod sa balaod kundi ang pagsalig nato kang Ginoong Hesukristo, because obeying God by trusting in Jesus Christ is for Christ's name's sake, because it glorifies God the Father. Kung wala ako na doon ako nanduman nga iyon diri, faith is obedience to God, because God commands everyone to believe in Christ. And so therefore, faith is obedience to God, because God commands everyone to believe in Christ. Let's proceed. In verse 6, we now have the original recipients of this letter. In verse 6, among whom you also are the called of Jesus Christ, to all who are in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Now, ki-assure ni Pablo ang iyang mga readers may tungod sa intent sa gospel that they were part of the gospel. I-mention niya to all who are in Rome. Yun siya diha, among whom you also are the called of Jesus Christ, to all who are in Rome. Ingon nga mga tinawag usab sila. Now, dili man ingon nga pareha ni Pablo nga gitawag sa pagka-apostoles, kundi gitawag sila o mga tinawag sila sa Dios to be saints. O kini nga saint o saints usa ka common term nga gigamit sa mga tanang magtotoo in the New Testament.
and nag-refer ni siya sa usa ka position sa Kristohanon o dili ni sa usa ka sa kondisyon nato. That means nga ang atong pagka-holy, ang atong pagka-santos is nahimutang santos bisan og kita makasala. Dili kay mawala ang atong sa atong pagka-santos, mawala ang atong pagka-saint sa diha makasala ta. Kundi nahimutang santos, we are primarily saints even though makasala ta. And why is that? Because Christ declared us righteous, holy, blameless before the eyes of God. And that is our position in Christ. Kaya kung maghisgota o pagkabalaan o pagkasantos sa itong masantos ka kay tungod wa kay sala, imposible yun na. Kundi ang atong pagkasantos tungod na ni Ginoong Hesukristo. Padayon, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Now, usa kaning grace and peace, usa ni ka-common nga greetings na gigamit or salutations sa mga Greeks and mga Jewish diha sa ilang mga tanan lang mga sinulat bisan sa panahon ni Pablo. Iyon diha, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. What do you mean by grace? Here, ang grace is grasya ni sa Dios ug nagpasabot. It means nga God's grace is both His unmerited favor and His divine enablement. Gisguta og God's grace tuhagid ni. God's grace, unmerited favor ni God sa imuha, and also His divine enablement. Ano yung divine enablement? Makahimo ka sa butang nga imposible. Posible lamang ang mahimo na nimong butang nga tungod kay na ay grasya sa Dios. And that is why we are not to boast with our kaning good works or even good deeds or even mga butang nga nahimo na to nga makabuton sa Dios, dili ta nga makapasigaro pa kay pinambog na kay tungod grasya kana sa Dios. God's grace is both unmerited favor and His divine enablement. It is the basis for any true human peace. Kaya kung wala'y grasya sa Dios, wala sa ikay kilinaw. Now, let's proceed to the word peace. Ang word na peace from the Hebrew concept, nagikan sa Hebrew word na shalom. Familiar na kayo may tag shalom. Or shalom, mga Hudyo, kanunay gid sa gamit ani shalom o sa mga Muslims sa tilahas, assalamualaikum. Walaikum assalam nga tubag sila. Ang mga Hebrew sa mga Jewish, ang ilahang peace be to you, anong walang ilahang kanang maghinagbo ba ingana. So shalom. Ug mo depart po sila, goodbye sila, shalom po. Peace be to you gihapon. Now, it did not the word, the Hebrew concept of peace in Hebrew shalom did not just mean freedom from stress, anxiety, and irritation, but it included the fullness of God's blessing. Shalom. So, ang shalom, ang peace of God. Dili lang kay libre na, wala na kay dili na ka-stress, wala na kay problema, wala na kay dili na ka maapektuhan sa mga kasay pahitubos sa palibot kaya na kay shalom. Dili apil na niya na ang fullness sa blessing ni God. Manang kaputong tao, peace. Gani, kung wala mo sa'yo, yung the peace that exceeds all understanding, nga nakalipat ko kaysa si Pablo, nagsulti niya na. Okay. Kaya siya nga verse, kaya siya nga gisulti ni Pablo, no? Nga tunay kalinaw nga wala matagantang or dili matagantang sa mga tao na nagkalbutana gawas sa mga Kristohanon nga nidawat ni Kristo nga makapatunggay sa fullness of God's blessing nga mao ang peace of God. As a conclusion, kini nga salutation ni Pablo nagpadayag sa
ideas lamang ni Pablo o iya kaning i-develop later in verses 8 and up to chapter 16 na sa book of Romans. Kining salutation nagpasiuna lamang may tungod sa iyang pagkaisutan sa katibukan sa book of Romans. And so far, si Pablo nagsulti o nagdala niya ng mensahe na in harmony in the Old Testament. And it was in a form of the risen Christ and it was for all people. Nagpasabot nga pag ang mensahe ni Pablo nga gidala may tungod sa gospel of Christ, dili lamang kay para sa mga Hudyo, kundi apil na ang mga Hentil o sa tanang katawhan kay tungod si Pablo nagsuguta sa salutation, iyang i-connect no, ang gospel unya ang iyang apostleship i-connect niya diha sa resurrected or risen Christ. Nagpasabot usab nga sa natapos nga buhat ni Kristo sa cross, salvation is available to all. The gospel is available to all. Kay natapos na ihumanan ni Kristo dito sa cross. And furthermore, it should lead people to obey God by exercising faith in the Lord Jesus Christ. I will close this with a statement. The law lays down what a man must do. The gospel lays down what God has done. I will repeat it again. The law lays down what a man must do, but the gospel lays down what God has done. Ang balaod anaa alang gyud sa pagsunod niya. Apan ang ebanghelyo, ang gospel ni Ginoong Jesucristo anaa tungod sa Dios, tungod sa buhat sa Dios, tungod sa natapos nga buhat sa Dios ug ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Muna nasa pagsugod ka nato sa pagtuon sa book of Romans, pasiuna lamang kini apan gi-introduce ta sa gospel, that this gospel nagingon ni Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Umabutan niya sa itong mga sunod na pagtuon.